ka lang lagi ng program, baka sakaling may magbago. Ganda pala dito, ano? Oo nga eh. Thank you pala sa binigay mo. Hindi mo na ba kaya? Sa birthday ko ah. Di man, hindi namin yan. Kailan ba yun, Tol? Sabado na yun, Tol. Sige, Tol, punta kami. Asahan ko yun, makakapunta kayo, Tol. Sige, Tol. Ano gusto nyo? Kain muna tayo. Tara, kain tayo. KKB tayo, Tol. Tara. Tangan nun, di ko nga malaman yung mga ganito. Wait po nga, gusto mo nga. Huwag mo kakalimutan sa birthday. Siyempre, kaming bahala dyan. Yan, kaming bahala dyan. Ano pa ba? Love comes when you least expect it. You are not looking for it, but it will come suddenly. You don't know if it's right next to you or in front of you. Nakalabas mo na natin yan. Umayos na kayo pa, dadating na sila Binis. Sino yun? Bagong babae mo? First year dati yun, man. Oh, talaga ba? Kaya friend na lang sila kaya. Gusto magkaroon ng love of Felix, nadahiligan pa ng Prince eh. Baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Pucha, corny mo, Prince. Baka sila na yan. Happy birthday. Salamat ah, pasok kayo. Happy birthday. Happy birthday. Sa inyo. Kaya nga eh, sayang naman. Hindi ko nakikita yung sarili ko sa kanya. Oops. Naniniwala ba kayo sa love at first sight? Parang ganun na ang nangyari sa dalawang bida. Dahil isang rhythm ang pinintig ng kanilang puso na makita ang isa't isa. Nax, apat pa talaga kayo. Ano to, blind date? Nahiya ka naman, di mo sila kilala. Baka si Gio ang mahiya. Di pa kilala pero makatitig, kala mo na love at first sight. Oh, buka muna. Ayun o. See? Baka talaga pari to. Makalipas ang isang taon ay nagkamaputihan na ang dalawa. Panay ang dates nila dahil gusto palagi paramdam ni Gio kay Clea na mahal niya ito. Kahit na ilang araw nang pinabagabal ng mga hinala ang isipan ni Gio, ay hindi niya pa rin ito sinasabi kay Clea dahil sa takot na baka ang lahat ng hinala niya ay magkatotoo. Ako naman nagbibigay ng regalo ko na lang kasi parati. May ako sa ba? Wala. Just a gift. Gusto ko lang regaluhan. Thank you, love. Pero nang makita niya si Clea na bihis, ay nagdalawang isip siya kung susundin niya ba ang kanyang nobya. Ako na nga wishlist mo kapag pituloy natin. Ha? Hindi ko naman kailangan ng regalo palagi. Mas gusto ko ako yung nagbibigay. Ayoko, dapat balance tayo. Ngayon lang ala ka bumabawi sa mga regalo mo. Saan na kumuha ng pera? Wala ka naman trabaho.
Panalo ko lang yun, no? Tsaka sumali ako sa contest. Contest? Anong contest? Bakit di mo sinabi sa akin? Sana man lang masuportahan kita. Oh, inuman na naman. Lakas ang mga tikmura niya. Bakit ka late? Sige par. Baboy ah. Oh, shot mo na. Dali lang naman par. Bakit ba kayo umiinom? May problema ba dito? Binabutis mo sa akin? Siraulo ka talaga, pre. Masama kasi kutob ko eh. Sus, kutob lang pala. Dami niyo talaga nilarasot para lang makainom eh, no? Tapos Gledo, bigla naging gift giver. Eh di bumas lang naman sa magulang yun. Hindi fellow student, kaya di mo pagsabay yung part-time job. Tsaka napapansin din ni Gio na panayalis nito si Clea. Kaya hindi maiwasan mag-overthink. Oh, ano masama ron? Ano may sumusustento? Lalo mo naman ako pinag-overthink, pre. Oo talaga, Migs. Basta pag kinatuban talaga si Migs sa toyan. Ganda pala dito, ano? Oo nga eh. Thank you pala sa binigay mo, ah. Siyempre. Leia, kamusta ka naman? Ganun pa rin ba yung pakiramdam mo? Oo, mas lumala pa nga kasi lately, nakakaramdam ako ng mas mabigat pa kaysa ng mga nakaraan. And mas bumaba yung weight ko. Ano ba yan? Basta umatin ka lang lagi ng program, baka sakaling may magbago, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Okay lang. Oo, talaga. Kumain ka ba? Oo. Buong akala ni Gio ay isusurpresa na siya ng kanyang nobya. Pero inisip niya na lang na baka sa ibang araw siya sabihan. Pero dahil ayaw na mag-isip nito magdamag, ay nang makatulog si Clea, napagdesisyonan niyang siya ba mismo ang magkukumpirma. Oh, Gio, kanina ka pang gising? O hindi ka natulog? Kailan mo pa ako niloloko? Ha? Ano ang lalaki? Anong sinasabi mo? Yung contact mo. Binibenta mo ba yung katawan mo? Ha? Paano mo nalaman? Pinakalam mo ba yung phone ko? Mahalaga pa ba yan, Clea? Pero mapapaliwanag ako. Sige, paliwanag mo lahat. Sa tingin mo matatanggap ko ba yan? Kahit anong erason mo, nakakadiri pa din. Ginawa ko yun para sa'yo, para mabigay ko yung mga gusto mo. Ha? Hindi kita minahal para sinilin. At hindi kita nire-regaluhan para ibalik yun sa akin. Pero takot ako. Takot ako na baka isipin nilang pinagkarahan ka ba. Tsaka na-pressure din akong gamitin yung sarili ko para sa reunion natin. Hindi ako makapaniwala. Hindi kasalanan ko rin. Dahil na-pressure kita. No, Gio. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sobrang sakit, Clea. Pero mahal na mahal kita eh. Gio, nakinig ka na. Ano?
Kahapon lang nalaman ko na hindi na magtatagal ang katawan ko. Clea, ang daming pwedeng paraan para kumita. Ba't sa ganung paraan pa? I'm sorry, Gio. Sa kabila ng lahat ay nanatili si Gio sa tabi ni Clea kahit na alam niya sa ilang araw ay wala na ang babaeng may mahal niya sa tabi niya. Kaya ginugol nilang dalawa ang oras nila para magsama. Ginawa nila ang mga bagay na hindi nila nagawa noon para sila bumalik sa pagkabata at nagduyan. Kahit na hinang-hina na si Clea, ay pinilit niya pa rin ang sakit para lang hindi masira ang araw nila. Nung makauwi na silang dalawa, ay bigla na lang nag-iya si Clea na manood ng favorite movie. Sa ilang sandali ay nagsasuffer na si Clea sa sakit niya at kaunting minuto na lamang ay hindi niya nakakayanin habang patuloy pa rin siyang nagpapanggap na wala siyang dinadanas sa sakit. Ang akala niya ay walang kaalam-alam si Gio pero tahimik na umiyak si Gio dahil ayaw niyang magising si Clea kahit na alam niyang hindi ito magigising kahit umiyak siya ng malakas. Hindi mo na ba kaya? Sige, tayo naman. Sorry hindi ko na magatapos ng movie. Ayos lang. Nang mapagtanto na nilang lahat na wala ng Clea sa araw-araw, nagigising sila at doon na sila bumigay at nagsisiiyakan. Naging matatag ang mga kaibigan ni Gio para suportahan siya dahil alam nila ito ang mas masasaktan dahil alam nila kung gaano kamahal ni Gio si Clea. I'm sorry, Gio. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Makaawa kasi si Clea na huwag sabihin niya sakit niya. Ha? Ikaw ang nurse niya? Luis, matagal mo nang alam. I'm sorry, guys. Nagmakaawa kasi talaga siya. Sinabi na rin ng doktor na kailangan niyang umattend ng program. Hindi na kinakaya ng sakit niya. Kaya ba siya umaalis dahil doon? What the hell? Kung malpaki ka talaga sa kanya, sasabihin mo pa rin dapat. Ha? Anong kakalma? Huwag ka na magalit. Pati ba naman siya kinakampihan mo? Ha? Hayaan niyo na si Clea ang umiling kaya huwag na kayo magalit kay Luis. Sawayin mo yung friend sign mo, ha? Oo niyan, patagalin niyo lang muna. Simula nung mawala si Clea ay araw-araw nang pumupunta si Gio sa puntod niya para kwentuhan siya. Palagi siyang umiiyak sa tuwing mag-isa siya sa unit niya. Palagi siyang kumakain mag-isa dahil wala na ang babaeng mahal niya na tinanggap niya pa rin ng buo kahit na malaki ang pagkakamali na ginawa nito.